Hello mga classmate, mga kaboomer. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, good morning, magandang gabi, good evening. Saan man po kayo naroon ngayon, ito pong muli ang inyong kaboomer, nagmamarites. Inuulit ko po, ang aking pong imamarites ay ang aking buhay at hindi po ang buhay ng may buhay. Pagdilat ng mata ko, nasa Saudi na. Ala, paano nangyari yun? Nakarating ako ng Saudi. Hindi ko naman binabahay. Wala sa plano, wala sa isa panaginip. Ano ba yan? So, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ako nakarating ng Saudi na wala sa plano. Mayroon po akong isang hairdresser na nag-apply papunta nga ng Saudi. Tinawagan na siya ng kanyang agency for interview. Sabi daw, nandyan na yung Arabiana na nagre-recruit. Nag-interview na. Di nagpaalam sa akin. Sige, sabi ko, good luck. Sana makarating ka sa para naman kayong umasenso. Hindi ko naman po sila, inaayaan ko naman po sila kung saan nila gusto. Okay. So, ayun na nga po, in-interview siya. Aba, kabigla-bigla. Dumarating sila kasama ang Arabiana. Ang sabi daw ng Arabiana, kasi nga di sinasabing kung saan nga siya nagtatrabaho. Aba, gusto raw akong makilala. Di nagulat ako. Kasama niya yung Arabiana. Ate, dito raw ako sabi niya, try out. So, ita-try out daw siya mismo dun sa shop. Sige, sabi kong gano'n, okay lang. Aba, ako naman ang pinuntirya ng Arabiana. Sabi niya, you want to go to Saudi? Sabi ko, no. I will take you. No, I can't. Sabi ko ganun. I cannot live here. I have my business. You just come with me. Just, teach my beautician, sabi mo. Tuturuan ko daw siya yung mga beautician niya. Tapos mga, only 1 or 2 months. And then you come back. I'll give you good money, sabi niya. Aba? Sinilaw ako lang. Pera. No, I can't. Sabi ko gano'n. No, I like you, sabi niya. I like you. You wanna come. If you wanna come, please. Sabi niya, nakikiusap pa eh. Di gano'n na nga. Try out niya yung aking beautician doon mismo sa salon. Doon umalis na sila. Aba, maya-maya tawag ng tawag. Susan, what is your decision? Please come. Just 1 month or 2 months only. Just teach my beautician, sabi niya gano'n. Tapos kinukulit din yung aking tauhan na kumbinsin mo yung amo mo, sabi. That time medyo mahirap ang business nga. That time panahon ni Estrada. Ang hirap ng negosyo noon. May mga sideline pa ako noon eh. Wala talaga, ang hirap. Ilan yung pinag-aaral ko. Sabi niya kasi, 1 or 2 months daw, tuturuan ko lang daw yung kanyang mga beautician. Sabi niya,
Mga Pilipino rin, sabi niya. May mga Pilipino akong beautician. Teach them, sabi niya. Aba, di nag-isip-isip ako. Try ko nga, makarating na Saudi. Sabi niya 1 month to 2 months lang daw. O di umuuna ako. Pinakuha na yung, binigay ko na yung aking passport. Tapos, aba, nung ano na sabi niya, alis na daw kami, okay na yung visa ko. Sabay na kaming pumunta ng Saudi talagang sabi niya kasi, if you decide to come, you go with me. When I come back to Saudi, you go with me. Sabi niya gano'n. Aba, totoo nga. Nagsabay na kami. So, yun na. Pag, yun na nga, kabog-abog, aba, nasa Saudi na ako. Saudi na ba ito? Sabi ko gano'n. Ang ganda naman kasi bumaba kami ng Saudi International Airport ba yun? Basta International Airport na sa aywan ko, Jeddah ba yun? O Riyadh, di ko na matandaan. Back then pa kasi ang tagal na yun. Hindi ako makapaniwala. Kinukuskus ko yung mata ko. Sabi kong ganun. Totoo ba ito? Tinatanong ko sarili ko, totoo ba to? Aba, may mga nakikita na akong puro nakaputi. Suot na, yung suot ng mga lalaki, puti. Tapos yung mga Arabiana, puro nakaitim. Nakaabaya na pala yun. O, tapos ang pagdating doon sa accommodation, ninatinan niya ako. Aba, dami nga Pilipina. Naku, tuwag-tuwa sila. Ay, salamat, tita, auntie, ate. Sabi nila gansa kasi mga bata pa sila eh. Oh, salamat at nandito ka. Sabi ganun. Kulang na kulang kami sa tauhan. Ay, sandali lang ako rito. Sabi kong ganun. Tuturuan ko daw kayo. Baka ako panturuan niyo. Hindi ako marunong ng Saudi way. Alam ko lang sa atin. Sabi kong ganun. De, ganun na nga. First day, aba, yung mga Arabiana pasigaw, ako'y natatakot. Takot ako. Kasi, magsalita sila, ang lalakas ng boses pasigaw. Aba, nung natuto ako, hindi na ako natakot. Sinasagot ko na sila. Natuto ako unti-unti Ngayon, yung visa ko pala, hindi pala visitor. Ay po talaga, ang visa ko pala workers na. Aray ko, sabi nung isa kong dati na doon, naku ate, maniwala ka dyan kay among, hindi ka visitor. Workers ka na. Dito ka na, sabi niya. abay, totoo nga. Parang nag-i-enjoy ako. Kasi, maski hindi ako marunong mag-Arabic, inaalalayan naman ako ng mga Pinay na mga kasamaan ko. So, ayun. Hanggang sa matuto nga ako, abay, nag-i-enjoy na ako. Pinabayaan ko lang. Ay, nako. Ang hirap. Pero, nag-i-enjoy ako kasi may mga Pinay na kasama ko. At, yun na nga. Imbis na ako magturo sa kanila, ako ang tinuruan. Pero yung yung sa hair cutting, yun ang itinuro ko sa nila, yung hair cutting at pero yung mga yung mga hairstyle, iba ang hairstyle nila doon Iba ang mga makeup.
Tapos tinuruan nila akong magkilay ng sinulid lang, yung tawag nila hap-hap. Hap-hap yung pag-alis ng balahibo sa mukha, balahibo sa yung pag-shape ng kilay by threading ang tawag doon. Ang tawag nila dito doon hap-hap. Aba, yun na nga, di natuto na ako. Aba, akalain nyo nakadalawang taon. Yung visitor's visa, na akala ko, binudol ako ng Arabian. Yung visitor's visa, aba, contract worker na pala yun. Ay, nako. Ayun, ang aking naging karanasan kung paano ako napunta ng Saudi na wala sa hulog, wala sa plano, ang aking salon, iniwan ko sa aking anak. Ngayon, nung habang nandun ako sa Saudi, pinasara ko ng yung iba, tapos hanggang tuluyan, pinasara ko na lahat. Kasi nga, parang nagustuhan ko na sa Saudi. Actually, every 2 years, ilang beses na 2 years, pabalik-balik na ako. Pabalik-balik na ako sa Saudi. ilang 2 years na contract. Biro yun. Ay, naku po. Yan po ang aking marites sa inyo, mga kaboomers, mga classmate, ang aking pong mga classmate dyan, na Medicare na po, na may top, ano ba to, yung top B, yung top A, top C na Medicare. Yan po ang aking mga classmate. Ay, naku po. Hanggang sa makarating na ako dito sa Amerika, doon na po ako nanggaling sa Saudi. Doon ko na prepare yung aking mga papers dahil kinukuha ako ng anak ko dito sa Amerika. Doon ko na sa Saudi nilakad yung aking mga papers papunta dito sa Amerika. Sa susunod po, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ako nag-prepare ng mga papers ko patungo dito sa Amerika galing ng Saudi Arabia. Salamat po mga kaboomers, mga classmates. Sana naman po support nyo naman ang aking channel. Mag-subscribe naman kayo at mag-likes, mag-comments. Salamat po. Bye-bye.